Ayan, baka hindi matuloy yung ating, or hindi na talaga matutuloy yung ating poso, mga kabokals. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit hindi na matutuloy yung ating poso. Ayan. Ayan mga kabokals, ang hirap kumita ng pera. O mga kabokals, ito na po yung paglalagyan ng ating... O ayan na mga kabokals. O di ba? Ayan na, oh. Antay na. So yung mga taas na parte, okay lang yun na tag... Yes, wasap. Gusto mo tatamahan ako. Sabi mo, pwede na. Hello mga kabokals, good morning. Ayan, pababago ko yung ano, yung poste natin dito sa harap kasi tabingi nga. Lihis kasi. So para pantay sila, tapat-tapat yung mga poste. Ipapaurong ko itong harap na to. Ako na mag-marking para ano, sigurado. Tinutulusan ko yung paglilipatan nila ng poste para sigurado na. Kasi lihis, ang pangit tignan eh. Yan o. Yung mga kabukals oh. Tapat-tapat oh. Lusan ko na lahat. Para ano, butas na lang sila ng butas. Yan. Di ba? O, di ba? O, tapat-tapat na, di ba? Uurong lang tayo. Dapat pala ito yung na-adjust natin kahapon. O, yan o. Ito, sakto ka na rito. Hindi, ito. Hindi, sakto ka na dito. Sakto ka na dito.
Ha? Yan. Kaya mga kabokals, oh. Kung mapapansin nyo, yan, ito yung tulos natin, oh. Pantay na sa poste. Na 5 feet po ang distansya. Oh, di ba? Layon, ano. Di ba? Pantay-pantay na. Oh, di ba man? Pantay-pantay na. Ngayon, pag nagbaon kayo ng ano, ng poste, ang titignan nyo pa, yung distansya na 7 feet mula doon sa dito, ha. Pero ito, okay na tayo dito. Saka yung ano, ito, yung PC nyo, kailangan diretso yung ano, ha. Sige, yan nyo, i-adjust nyo na lang. Yan, oh. Hindi, sukatin mo pa rin yung 7 feet doon. Yan, sakto na yung tulos na yan. Diyan ka magsisimula. Pero, sukatin mo pa rin yung 7 feet. Yan. 7 feet na lang susukatin nyo. Ito, okay na yan, ha. Yung distansya, yung lapad. Yan. Ayos ba? Pantay na, tapat na yan. Pero ano ha, susukatin nyo pa rin yung distansya ha? Kasi pag sa pagbaon nyo baka mabago. Sa base pa rin kayo magsusukat, sa baba lang. Kailangan nyo 5 feet pagbaon nyo nung isa pa. Tapos yung ano yung 7 feet wag nyo kakalimutan ha. Ha? May ano, pagkagaya may kinakasal na kapre. Kaya mamaya makapokal sa aahon tayo at meron ako ipapakita sa inyo. Isa pong development dito sa ating bagong lote. Ayan. And may mga pagbabago po. Mamaya i-announce ko yan. Pero ito muna. Babaguhin muna namin yung ang tawag dito, layout ng ating kulungan ng baboy para pantay. Yan o. Hindi na baling may konting diferensya basta malapit sa katotohanan. Mainit na naman oh. Grabe daw kasi init ngayon, sabi ng Pag-asa. Yung lalim ganun pa rin ha. Yan, check ulit natin sila mga kabokals. Ayan o. O diba? Diba? O ha? Tapat na. Ayan. Ang titignan natin yung baba. Yung taas naman kasi maayos pa yan pagka nagbalagbog na sila. Ito kasi importante sa akin yung baba mga kabokals. Yung base nya. Yan ang kailangan tapat eh. Yan dito. Ayos. Diba? Mas nasabi ko eh. Yan. Tapos niya magbabalagbag na sila. Mainit. Mamaya tayo makit mga kabokals yung ano. Ipapakita ako sa inyo mamaya konti. Para makita natin nakatayo na. Ano kaya yun? Silipin ulit natin papag nila mga kabokals. Yan, yung papag nila Emon no? Pwede pala itong ano mga kabokals. Kahit sahig. Pwede pang sahig din no? Iba din eh. Basta makapal ang gagamitin. Pag nagpagawa ko ng kubo, yung makapal na lang na ganito kaya gamitin ko. May mas makapal pa rito eh. Diba? Yung pansahig. Kasi maliit lang naman. Baka siguro mas malaki pa to mga kabokals. Ito parang tulugan ko lang, dala ko lang naman na andito. Ayaw naman di partner dito eh. Exclusively for kabokals use only. Yan, dito tayo maglalagay niya mga kabokals. Magkukubo tayo dyan, nakataas, mataas. So baka ganun lang sahig na gawin ko para ano na ano ang tawag doon na pa floor wax ba? Floor wax. Yan mga kabokals. Yan, baka hindi matuloy yung ating, or hindi na talaga matutuloy yung ating poso mga kabokals.
Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit hindi na matutuloy yung ating poso. Kinancel ko na yung pagpapagawa ng poso. And yung ating fish pond, mukhang mapopostpone yung ating paggawa ng fish pond kasi wala tayong poso. Hindi ko nga itinuloy yung poso. Isipin ko pa kung kakayanin kung kakayanin pa yung fish pond, pero siguro parang ano na lang, yung pang personal na lang ba, na gusto ko lang kasi magkaroon ng fish pond. Naaaliw ako sa isda kasi ang zodiac sign ko mga kabukalas ay Pisces, kaya mahilig ako sa fishes. Sa fishes mahilig ako sa fishes kasi Pisces ang aking zodiac sign. Ito kasi wala na tayong poso paano natin malalagyan ng tubig yan, di ba, kung magpi-fish pond pa tayo. Baka i-convert ko na lang ito sa grow out ng ating mga pangkatay na manok, yung ating dinidevelop nga na ano ba yun? Dong Xiaobo na mga pang slaughter. At the same time yung mga ating mga pang slaughter din na Muscovy duck, pwede silang pagsamahin sa isang area Ito kasi isang mahaba na to yan, yung na-mark na yan, then siguro extend ko na lang dito pa. Pwede nang gamiting grow out yan sa ating mga pambentang manok, Muscovy duck. Yung pag nag-reach sila ng 3 months is pang out na sila. Pwede sila magsama-sama dyan. And then yung ating breeding area nga is malamang dito, and meron din siguro dito sa bandang gitna. Yung ating breeding system kasing gagawin, hindi na yung naka free range. Gagawa natin sila talaga ng mga kwarto-kwarto. Yung plano ko nga is yung fly pen na lang. Kahit yung mga Muscovy duck, hindi na natin sila i-range ng yung breeding nila is 3:1 kasi 6 yung ating natirang hen doon, inahin doon, and then 2 barako. So gagawin natin 3:1 yung breeding natin. Maglalagay tayo sa kanila ng maliit lang na area na pang breed nila. Then meron silang maliit na lubluban kahit yung palanggana. Hindi na katulad nung nandoon sa old area natin na malaki talaga yung galawan nila, halo-halo sila. Ang gagawin natin dito, may allocated area po tayo sa breeding. Meron tayong allocated area sa brooding. And then ito na po yung magiging allocated area natin for grow out. And then pagka may bibili dito, dyan na lang mamimili. So mag-announce tayo ng per kilo. Live weight per kilo po ang bentahan natin nung yung Dong Xiaobo, pang slaughter lang yun kasi mahirap po inegosyo mga kabukas yung mga show type na manok, yung mga mamahalin na Shamu, bebenta mo ng yung CC 1.5. Napakahirap po, hindi siya sustainable as business. Mas maganda yung maliit lang na may bebenta mo ng halimbawa yung 3 months old na pangkatay na manok, ang bilihan yata is 200 to 250 ang live weight, mga ganon. O magtimbang siya ng mga 1.5 or more, kulang-kulang is 2 kilo in 3 months time. Pero ang maganda naman kasi continuous, kasi mga kabokals ang pagbebenta, continuous. Hindi katulad sa yung mga high end naman, babenta ka ngayon, after 3-4 months ka pa makakabenta ulit, di ba? So mahirap. And then yung maintenance is magastos din. Ayan. Plano kong i-cross sa darag yung ating Dong Xiaobo na mga lalaki na develop. Malalaki na sila malapit na maging rooster So plano kong kumuha ng darag, i-cross natin sa kanila para mas masarap yung karne. At the same time, matibay yung manok, mas mabilis silang lumaki kaysa sa pure na darag. Kasi darag, matagal lumaki yan, matagal ang waiting time dyan. So pag krinos natin sila sa Dong Xiaobo, meron siyang Dong Tao at meron siyang Shamu na parehas pong mabilis lumaki. And then yung sarap po ng darag ay nandoon. And ito na ito nyo. So yung base mga kabukas, yung base pa rin ang titignan natin yan. Sinusukat mo man yung 7 feet. Sige. Yan.
Yung balikwas na yan, ano yan, aayos naman yan mamaya pagka nabalagbagan na sa taas yan. Papantayin yan, papantayan mamaya pag may balagbag na yan. Yan. So to. Ganda rito mga kabukals. Isang araw na init lang oh. Wala nang putik oh. Hindi katulad dun sa old area natin. Nako po. Grabe. Nalubog eh. Lulubog ka talaga. Ito magiging breeding area natin to. Din yung kapiraso niya sa gitna. Yan. Breeding area. And yung doon nga, yun po yung ating kambingan. Doon natin ilalagay yung ating kulungan ng mga kambing. Yung mga Madre de Agua sa gilid, puro gilid na lang po yung paikot. Kaya nilagyan ko na lahat ng space eh. Yun nga, oh. May space tayo doon na 4 feet. 4 feet, meron din tayong 4 feet doon na space sa gilid. Paikutan na lang natin ng Madre de Agua yan mga kabokals, para ma-maximize natin yung space. Kasi maliit eh. Hindi tayo pwede mag-allocate ng isang box na para sa Madre de Agua. Ang pinaka magandang gawin, sa gilid lang yung mga Madre de Agua, para mas makapaglagay tayo ng kulungan ng ating mga alaga sa bandang gitna. And then ito nga, ito yung magiging kulungan ng kambing dyan. At the same time, yung ilalim nila magiging range area ng mga decal brown. Hanggang dito yung decal brown. Harangan na natin yan. Kasi ito, i-allocate natin ito sa Madre de Agua nga. Itong likod na to. Yan. Ma-maximize natin mga kabukals, makikita nyo. 400 square meter, ma-maximize natin. Magiging produktibo siya. Yun ang aking goal. Maging productive lahat. Walang pepetiks-petiks, lahat productive dapat. Yun ang magiging goal natin dyan. Kasi sa ngayon kasi may mga humihila yung kambing, non-productive ngayon, yung mga Shamu, Dongtao. Pero ito nga, yung mga crosses nila magandang resulta, kaya plano kong i-cross sa mga darag. And then yung mga anak nila, yun ang ibebenta natin for meat consumption per kilo. Both pwedeng katay, pwedeng dress, pwedeng live weight. Yan. So mag-announce tayo dyan. Kung may mga gusto pumasyal dito, pwedeng bumili ng mga live weight, mga buhay, kikiluhin natin. So wala nang ganito 1.5, ganito 2,000 ang isa, hindi. Kikiluhin natin. What you see is what you get. Kung mataba makukuha nyo. Kung payat makukuha nyo. Ganun po yun. Yun ang kagandahan ng titimbangin. Para everybody happy. Kasi minsan lugi yung per peraso. Tapos ibebenta ng mahal, di ba? Kasi nga ang doon pure Shamu, ganyan. Pure Dongtao. Kaya lang sa hirap kasi ng buhay ngayon mga kabukals, hindi naman lahat ng tao makaka-afford bumili ng mga ganong kamamahal na manok. So ang target natin is yung masa. Pagkain talaga. So gagamit tayo ng mga mamahaling manok, i-cross natin para makapag-produce tayo ng masarap, matibay, mabilis na lumaking manok. Yun po ang ating plano dyan. Fish pan siguro balang araw siguro pagka tayo nakakuha ng mas magandang property. Awa ng Diyos makapag-fish pan tayo. Napakahilig ko talaga sa fish pan noon pa mga kabokals. Yung bata pa ako. Mahilig ako sa isda Kaya lang ipapark muna natin sa ngayon. Yan, mamaya aahon tayo, papakita ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit kinancel natin yung paggawa ng poso. Yun dyan, papunta ron. Papunta doon sa ikot. Oo, yun daw yung kalsada. Ito kasi lote ito Lote ito. Kaya nga yung doon ako nag-alala kanina kasi lote ito. Kasi yung tinayuan na poste doon, sa labas na yun. Hindi na pasok sa lote yun. Sa labas yun. Kasi ang dadaanan natin, Iiwas. halimbawa pag nandun, kung nandun yung mo ng isa, doon susundan yung lote. Iikutan yung lote. Oo. Tulad na to, kung dito sana maganda, tumutunto naman siya. Hindi dito diretso. Kasi may moon dito may moon dito, may pintura. Kaya nga Ano kaya ito? May pintura. Di to? Baka ito, lote? dito sa taas.
Lote sa taas. Ayan, lote rin yan na pag ganon. Lote rin yan yan Papunta sa baba. So, ang magiging kalsada kasi, yung sa kabila na yun. sa kabila, yung pagkataas ng lote. Yung mga babaw. Malaki yung lalakarin ng ano pala, no? Mga sa tingin mo, magkano, mga ilang box kaya kakainin Ano yung ba lalagyan mo dyan? Yung Korean, yung ano lang, ordinaryo lang. yung nabibili ngayon na singgilan. Meron ba singgilan? Singgilan. Na makapal? Kaso siya, hindi siya tanso. Alum. Alum. Meron Mas nabibili yung singgilan. Mahal yata yun. Mas mura yun. Mas mura yun? Kasi nasa ano lang yata yun eh. Kung hindi 20. Kasi yung isang box di ba 3.5? Oo. Pero kung pwede din yung itim. Yung dalawahan. Yung ordinaryo, pwede yun. Pwede rin. Kaya lang, mas mahal yata yun, no? Mas mahal. Kasi yung mura nga yung ginagamit ngayon ng mga tao kasi ngayon yung Single. alum. Yung alum. Di ba Basta sasabihin ko, alum. Alum na single. Anong size nun? Size. Ano yata yun? Yung size yata yun. Size? Kasi ikot yan, no? Ano mo kasi? Ikot. Alam niya rin yun. Pero sa tansya mo, mga ilang box kaya makakain yan? Wala dyan hanggang doon sa sa lote ko doon. Kasi yung isang box yun, 100 meters. Tansya mo, mga ilang kaya yan? Why, pagka-box yun, baka meron yung may kita 100 yan pagka dyan galing. Pero wala naman 200. Wala. Naman. So, mga 2 box, kasya na siguro, no? 2 box, yan. 2 box na, na wire. Kayo rin ba magkakabit sa tubig? O iba? Iba yun. Ano kayo contractor talaga sa mga ganyan? Hindi po, tawan lang kami ni sir. Tawan lang kayo talaga? Personal kayong Pero tao? yung mga ganyan, kami yung pinapagawa lang ni sir. Personal kami tawan ni sir. Personal kayo, lagi kayo kasama. Kayo rin ba yung sa Muhon? Po kami po. Kayo ba yung kasama ko dati dito? Sa loob? Nakasama ko na pala si Kuya. Pero butas na yun, no? Titingnan ko Kuya, ha? Yan, mga kabukals. Ito na. Secret reveal. Secret na naman. Ito, papakita ko sa inyo, mga kabukals. Ayan. So, nandito tayo sa may, labasan yung pinapasukan natin. May butas dito, mga kabukals. Kaya kayong butas to? Ano ito? Yan. Meter base siya, mga kabukals. Poste ng, gagawin nilang, yung konkretong meter base post. Yan. Alagay sila dyan. Kaya na bang meter base post yan? Ano yan? Meter base ng kuryente. Ayan. So, magpapakabit tayo ng kuryente, mga kabukal. So, tinulungan tayo ni Sir Eman, yung in-charge nga po sa property na to, yung naka-SPA at head po ng marketing dito, si Sir Eman Barrientos. Yan, tinulungan po tayong maglakad sa application ng ating kuryente at tubig, mga kabukals. Tubig at kuryente yan, no? So, dito nila inilagay kasi ito yata yung inaprubahan ng Meralco. Yan. Ang problema, medyo malayo sa atin. Pero ito naman, mga kabukals, ay temporary lang, ha. Hindi yan permanent. Temporary lang yan hanggat wala pa yung road development. Kasi nga, magkakaroon po ng maayos na road development yan. May drainage. And then, magkalagay po ng mga linya ng kuryente. So, until then, para may magamit na tayo, ay natulungan po tayo ni Sir Eman na magpakabit na ng kuryente. Kaya lang, ang meter po natin ay nandito sa labas sa may kalsada. Papasok po doon sa property. So, kakabitan po tayo ng kawad. Sabi nga ni Kuya, hindi naman daw kakain ng 200 meters. So, yung isang box kasi ng kawad is 100 meters. So, most likely mga 2 box po ang magagastos natin. And sila na rin po ang magkakabit ng mga bamboo post, yung pagkakabitan po ng wire. And sila na rin po ang magkakabit ng wire. Bibigyan ko na lang po ng ng pang snack nila. Ayan. Sabi naman ni Sir Eman, sila na lang daw diyan. Para alam nila kung saan ilalagay yung poste kasi iiwasan po yung mga lote doon dadaan sa proposed kalsada. Ayan, so hinihintay nila yung materyales kasi magbubuhos sila. Bubuhusan yan eh. May bakal semento yan eh. Punta tayo sa kabila.
Ayan mga kabukal, so naglakad tayo ng konti dito sa may bandang itaas. Yan, meron kasi naghahanap sa atin ng 1,000 square meter. Yan, ma'am, shoutout po kay Ma'am Len Hipolito. Ma'am, ito po, overlooking kasi ang hinahanap. Yan po, pag nahawan po yung mga puno na yan, overlooking na po yan. Kita na po yung mga bundok, saka yung doon sa side na yon. And then ito, itong part na to, mataasin nga lang, pababa po siya, pababa. Pero ito po, meron po tayong 8 lote dito na tag 100 square meter, and then dito sa kabilang side, ibang block pero magkatapat lang. So, pwede po kayong kumuha ng dalawang lote pa para mabuo nyo yung 100 square meter nyo. Kaya lang po, yung dalawang lote po, mangyayari is tatawid po ng kalsada. Yung proposed nga na kalsada na gagawin dito, kasi meron pong kalsada dito yung gagawin. Tatawid po yung dalawang lote nyo, pero yung 8 lote na 800 square meter is magkakasama po yun, talikuran. Ayan. Ano po yun? Frontage po, commercial lot, at saka yung prime lot po, magkakasama po yun. Yung ideal po ito, tabing kalsada. Ayan, tabing kalsada po tayo. Ayan, doon tayo galing. Doon po yung ating entrance o yung ginagawang meter base na ating kuryente. Doon lang, ayun, ayun. And then ito yung property. Kasama po ito doon sa mga sa ibinibenta namin. Kasama po ito ng lote ko. Magkakasama po yan. Sir, ay, Sir Eman. Sir, dito yung sir, di ba? Yung 100 dapat. Ito. Mm-mm. Somewhere here yun, di ba? Tama. Oo. Kahit yung tubig na lang, sir, po pwede kaya dito? Yan, si Sir Eman. Siya po yung SPA natin dito. Maba. Madulas ako eh. Dito. Dyan, sir. Yung metro ng tubig ko, sir, pwede. Dito, metro yung tubig. Oo, yun. Dito. Kasi mas madali, tatabit ko kasi kila Ma'am Ana sa kay Ate Gingging. Adon Ito kasi kay Ma'am Ana to. Yung sumunod kila Ate Gingging. Pares na kliyente ko yun eh. Kung pwede ko itabid sa kanila yun eh. Kaya yung kawad, okay lang doon. Ano ba kayo? Block 8. Block 8. Dito, sir. Dito kami nagtayo. Oo Doon kayo dapat dito nagtayo. nga dapat. Yun nga eh. Yun yung kaya tinanong ko sila kanina. Para sana isang diretsuhan doon, no? Oo. Teka. Punta ko sila. Sige. Ayan. Ayan mga kabukals. May pag-asang mabago. Kasi ito, kalsada nga ito. Pagka dito nagkabit ng metro, meter base ng kuryente, yes sir, isang diretsuhan lang yan. Isang diretsuhan lang. Ayan, titignan si Reman. Kasi nga pag doon, yun eh, magdadalawang box ako. Pag dito kasi, most likely mga isang box lang ang kakainin niya. Kasi nandiyan na lang tayo. Pag nahawa niya, kitang-kita na sila Emon doon, naghuhukay. Ayan, mabalik tayo sa binibenta. Ayan, 800 square meter po. 8 lote, magkakasama. Ano ba tawag dito? Commercial lot at prime lot po. Talikuran. And then dito po, may available po pong tatlo yata. 4 na lote pa po. Kasi ito nga, sabi nga ni Sir Evan, ito kalsada kasi ito. Ayun yung marker, oh. Kalsada po yan. And then ito po yung property na binibenta. Ayan, ma'am. Ma'am Len, ayan. Ito po, kung ideal po ito, kasi naghanap yata sila ng overlooking. And then tabing kalsada, pasok na pasok po sa sakyan nyo. Yun nga lang, mapababa siya. Yun lang po ang, well, naman yan eh. Magagawa naman po paraan nyo kung gagawin nyo pong business. Kung pwede naman pong i-landscape yan or tambakan. Yan, so ma'am, PM lang po kayo, Ma'am Len. Pero isisend ko rin po itong short video clip nito para may pakita ko sa inyo. Hindi ko Sir Eman. Where is Sir Eman? Baka malipat ito mga kabukals yung meter base ng kuryente natin. Kasi ito yung unang nire-request ko sa kanya.
Kasi nga tapatan na yan eh. Tapatan na. Ayun na oh, tumbok yung ating lote dyan eh. So, mamaya tingnan natin. Yan, nasa 9 feet ka mon? Sige. Ayan. Angat mo konti nan, konting-konti lang. Baba mo konti-konti. Ayan. Dapat kanya na. Ayan mga kabukas, wala kasi kaming hindi nakabumili ng leveling hose kasi mahal eh, haba eh. Leveling ice na lang gagawin ko, leveling ice. Ako nang nagsisipot dito para makuha namin yung tuwid na doon, balagbag. Kasi tatambakan namin yan, ile-level namin yung baba na yan eh. So kailangan makuha namin yung level sa taas ultima para pag nagtamba kami, level pa rin yung bubong. Pababa kasi yung lupa, pababa. So ang ginagamit po natin ngayon ay leveling ice. Hello goats, may bisita na naman tayo. Malapit na kayo hindi makapasok dito, isasara ko na to. Open pa kasi nakakalusot pa sila ron eh. Mon! Ayan. Dalawa pa ako na yan? Ha? Sige, sige. Baka na panali. Baba mo konti nan. Konting-konti pa. Ayan. Okay, kanain mo na. Ito, mapakasakuwayan yan. Ayan. Ito hindi to perfect mga kabokals kasi leveling ice nga lang ginagamit natin dito. Pwede oh. Patong na lang natin na. Wag mo na lang masyado lakihan para umabot doon. Ay hindi, sa bagay na eh oh. Maiksi na ron eh no. Sige, mo pa, pasok ko pa. 12 yan, 12 pa yung susunod mo eh, malaki pa yun. Yan. Naka siya sa poste. Yung dalawa, pasok. O sige. Sige. Ano kailangan mo? Panali? Ha? Oh, ganyan. Teka. Dali lang Mo, yan, ano mo nga mon? Sige, yan mo konti lang. Ayan. Yan, sige. Ayan mga kabukas. Leveling ice. Duling pala eh. Duling pala eh. Baliktad din buloktot din kalalabasan. Ayan. Bagong level. Yan. Teka. Baba konti dyan. Konti pa. Yan. Hindi, akit mo konti nan. Ay, sige. Sige. Ano mo na? Kapit mo muna yung kay Emon. May doon yung baluktot na. Kapit mo muna dyan.
Yan lang naman ang crucial mga kabokals. Pag naikutan na nila ng ano yan, ng hamba ba tawag yan, balagbag, okay na yan. Pwede ko na silang iwanan. Yung sa kabila pa. Pag nasipat ko na yung pati sa kabila, okay na yan. Iwanan ko na sila. Oh, ayan na mga kabokals. Oh, di ba? Ayan na oh. Pantay na. So yung mga taas na parte, okay lang yan na tagi-tagilid. Ito po kasi ang main concern ko diyan, yung pinaka-base natin. Ayan. Yan po ang kailangan na masunod yung sukat at saka tapat-tapat, pantay-pantay. Kasi yung hollow blocks po natin, mga 2 patong lang. And then, ang pinaka-harang natin is bayugin na ganyan no, parang rehas na bayugin. May pamakuan, and then may rehas na bayugin. Ganon. Yun ang pong magiging harang ng ating mga baboy. Pintuan, ganun din. Kawayan na lang din. Kaya, napaka-importante po yung baba niya ay masunod yung sukat at saka pantay, tapat-tapat. Ngayon, itong pamakon sa taas yan, mapansin nyo, hindi pantay-pantay. Pero okay lang yan kasi ang magdadala naman po niyan is yung frame sa bubong at saka yung yero. Hindi naman na mahahalata yan pagka may bubong na. Saka wala namang problema yan as long as yung bubong niya ay maayos. And then itong baba nga ay naayon po sa sukat na ginawa natin, which is 7 feet by 5 feet yung bawat butas. Ayan. Wala nang pako? Sige, pwede na yan. Sa loob ba wala na? Ano naman te? Ha? Tako, di ba? Makapain dito. Oo. Ayan o. So pamakuan na yung ginagawa ni Emon. Dito ba lagay lock ito? Ha? Hindi pataan. Alon? Alon? Nilalagay. Oo. Para niya, di walang sukat nun eh. Oo. Sa ano na yun? Pag may yero na. Yeah. Sa loob ba natin, tignan mo na kung merong pako? May Sa loob ng bahay? meron din yan yung nakapati plastic puti. Oo, teka. Ayun na nga yun, ginamit na natin. Ayun na mga kabokals, papack up na kami. Ito yung natirang kahoy namin. Hindi pa kasi nilagyan yung dulo kasi wala pa yung yero, baka lumagpas. So ito na po yung nabuong frame ngayon. Diretsuhan no. Kung mapapansin nyo, mataas po yung bubong kasi ano pa yan, kasintadahan pa namin yan, tatambakan pa. So hindi pa yan yung mismong flooring, tataas pa yan. Kaya saktuhan lang po yung taas na yan. Pagka natambakan na po, saktuhan lang po yung bubong natin na yan. Yan o, diba? Yan, ito nga, naipantay na natin. So hindi na siya sali-saliwa. Hindi niya siya tabingi. Although hindi perfect, pero at least nabuo natin yung diretsuhan na box. Yan. Tiba yan. Bayugin niya mga kabos. Tiba yan. And then pag naasintadahan pa yan, na flooringan natin ng semento, tiba yan. Yan. So bukas magbabaklas na talaga kami. Yung coop number 1 ay babaklasin na. Lahat ng yero po makukuha doon kasi mga bago yung yero nandoon eh. Lahat po ng yero makukuha doon, yan ang gagamitin natin diyan. Para hindi tayo bibili. Diba? And then ito nga. Yan, natutuyo na yung ano mga kabokals. Natutuyo na yung flooring nitong ano natin. Coop natin ng mga decalbron oh. Tuyo na. Saktuhan to. Mga pagbalik namin dito, mga ilang araw pa, o pwede ito sigurong ano, ilipat yung mga manok. Yan. Yan na. Getting ready na umuwi. Yun nga yung fish pan natin mga kabokal. So cancel tayo sa fish pan. Yan. Better luck next time. So sunod na lang natin gagawin yung ating pangarap na fish pan. Siguro gagawa ako ng maliit na ano. Total may kuryente tayo eh. Gagawa ako ng maliit na
aquaponic system yung konkreto. Maliit lang. Pang ano lang, matupad ko lang yung aking pangarap. matupad ko lang yung aking pangarap na mag-alaga ng tilapia at isda. Aquaponics mga kabokals. May kuryente tayo. May tubig tayo. May linya tayong tubig. So, magagawa natin yun. Yan kasi pagka dito tayo kumuha sa galing sa Nawasa, napakagastos. Sa tag-araw natutuyo yan kahit pahukay ko yan. Ngayon tag-ulan may tubig yan, pero pag tag-araw tuyot. So kung sa Nawasa natin kukunin yung tubig, nako, gastos. Kaya postpone muna natin yung fish pan. Saka magastos din mga kabokals, yung pagpapahukay magastos din. Pina-estimate ko kay Johnson. Parang 10 araw nila titirahin, dalawa sila. Sa 600 ang isang tao. 'Di ba? Magastos din. Yan. Yun na kami. Dito ka, bundok. Dito sa gilid ko eh. Katabi ka rin sa Mm-mm. nakasagasaan ka dyan. Yan. Ang ganda na magkakakuha mo. Yan, nakakita nyo ba mga kabokals? Raptor yan. Raptor yan. Nakakita nyo pag-ahon niya ng ganon. Hindi kasi hindi maputik, kaya kaya. Ito mga kabokals, the best talaga si Sir Eman. The best talaga si Sir Eman mga kabokals. So ito nga yung kanina, yung nire-request ko sa kanya. Kasi ito, kalsada po yan, papasok yan, tutumbukin po yung lote natin. Tutumbukin yan. And then mga yung subscriber client po natin, yung mga nandyan, si Ma'am Ana, si Ate Gingging. So kalsada po yan. Ang tatawiran ko lang, ang kailangan ko lang tawiran dyan yung lote ni Ate Gingging, which is hindi pa naman niya gagamitin, and ako nga rin po yung magbabantay. So po pwede ko itawid na lang yung tubo ko at saka yung wire ko dun sa lote niya. Yung kay Ma'am Ana naman, pipinahan ko lang kasi tabi naman ng kalsada yung lote niya. So ito, the best talaga si Sir Eman. Yan po sinasabi ko mga kabokals, yung mga taong kausap po natin, katransaksyon natin dito sa property na to, napakaayos kausap at madaling kausap po. Ayan ni-request ko sa kanya kanina, dito nilagay. So diyan po sila maglalagay ng poste ng ating meter base. Di ba? Okay, so alright. Ayan. Ayan mga kabokals, ang hirap kumita ng pera. Mga kabokals, ito na po yung paglalagyan ng ating meter base ng kuryente. And then dito rin po ilalagay yung ating kontador na tubig, papasok dito sa allocated road nga na gagawin development. Yan, so maraming salamat. And maraming salamat Sir Eman Barrientos at napagbigyan mo yung aking request na dito ilagay yung aking kontador ng kuryente at tubig. Ayan, the best. Yan, maraming salamat mga kabokals. Hanggang dito na lang. Sa lahat po ng mga solid kabokals at mga silent viewers ko po, maraming salamat. And happy 45th anniversary to Sir Boyet and Candice, and many more years to come with you being together. Ayan, maraming salamat. So hanggang dito na lang. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulan ng ating amazing na buhay. Bye-bye!